ito nga po, morning delivery. Actually, 8:30 pa lang ng umaga. Pero, nag-deliver na po ang aking dealer ng mga soft drinks at saka ibang mga beer. So, ito nga po ay nagkaroon ng total na ang total po na aking binayaran ay bali 23,965. Ayan po. So, ang total po nito ay 23,965. Bali, yung order ko po ay 4 na Coke Kasalo, isang case na Sprite at saka Royal. Tag-isang case sila. Tapos, 2 case na Mountain Dew. 4 na cases ng Cobra na yellow. Meron po akong 3 case ng Magnolia na assorted flavor. Ayan po, merong apple, strawberry, at saka lemon yung nasa baba. At syempre, meron din po akong 2 case na Sting na energy drink na kulay red at saka yung 2 Cobra na yellow. So, meron din po akong 2 case na Wilkins 1 liter at saka isang case na Wilkins na 500. Tapos, sa Coke 1.5 naman, 2 case na Coke 1.5, isang case na Coke Zero, at saka tagkalahati lang ng Sprite at saka Royal. Bali, 6 pieces each lang po. At syempre, meron din po akong 2, bali ito po ay Red Horse. 6 na case po to. Ayan. Bali, yung 4 na case po nito ay Red Horse na litro at saka yung 2 case naman ay Pilsen. 2 case na Pilsen litro. At saka meron din po akong 4 na case ng Red Horse 500. Mismo naman, meron akong isang case na, actually 2 case pala na Royal mismo, 2 case na Sprite, bali 3 case na Coke mismo at saka 3 case na Sting na sa pet bottle at syempre 2 case na Mountain Dew na nasa pet bottle. So, yan po. At syempre po, ang Wilkins na distilled, isang case, bali 3 piraso po siya. At syempre po, kasama pa rin, meron akong isang case na Pale Pilsen, 2 case na San Mig Light, at 2 boxes na Gin Bilog. Tapos, meron din akong 2 case na Coke na 750 ml or yung Coke Kasalo, isang case na Sprite, isang case na Mountain Dew, at saka isang case na Royal na mga kasalo. So, yun po. Pag ganyan po kalaki yung delivery ko, ay talagang pinaghahandaan ko yan. Bali, ang malaki lang naman po talaga sa akin mag-deliver dito ay ang soft drinks po at saka syempre ang mga paninda ko naggaling po sa Pure Gold. So, pag ganyan po, mga 3 days before, unti-unti na po ako nag-iipon. Pero kung may mga pagkakataon naman din po na ginagamit ko pa rin naman sa GCash kasi once na na-cash in naman sa GCash or may nagpa-cash in na sa GCash, yun po ay naibabalik naman din sa akin yung parang puhunan ko or yung para dun sa soft drinks naibabalik naman din po sa akin. Kaya kailangan lang din talaga a proper management ng pera, yung talagang tipong pag-abot po ng delivery kasi hindi naman po pwedeng utang. So, kailangan po talaga naipon ko na yung ganong halaga na i-deliver sa akin. Kasi minsan po, nagpi-place po ako ng order 1 day before, tapos pinapakompute ko na rin po para the next day po, alam ko na mababayaran ko yung delivery ko po na yon. At saka syempre po pag ganyang may mga delivery, talagang tinatansya ko yung araw ng delivery. Hindi ko po pinagsasabay-sabay. Kahit papano, mapag-ipunan ko silang isa-isa. Like every Tuesday po yung soft drinks, hindi po ako nagpapadeliver niya ng mga itlog, gardenia, or galing sa Pure Gold. So, talagang yun lang po yung pinag-iipunan ko. And then the next day po, yung may iipon ko na naman, yun naman din po yung, kumbaga parang alam ko na may delivery ng itlog, bigas. So, yun naman po yung pag-iipunan ko. Talaga pong pag may malaki akong delivery, hindi ko po
isinasabay sa iba ko pang delivery para kahit papano po nakakaipon ako dahil yun nga po yung kapital ko talagang pinapaikot lang din po talaga. So malaking tulong po talaga yung proper management ng benta. At syempre po, pag ganyang may mga delivery ako, yun nga po, halos wala akong pahinga sa tanghali. Dahil usually po, gusto kong magpahinga ng mga uh, 2 o'clock to 2:30 kasi yun po yung walang gaanong tao. Pero yun nga po, minsan, pag may delivery ako, hindi na lang po ako nagpapahinga or kaya yung nanay ko po, yung nagsasalitan kami, no? Pinapapahinga ako ng nanay ko, talagang continue na bukas yung tindahan ko dahil syempre kahit papano within 30 minutes hindi natin alam kung marami bang benta tayo doon. So sayang din. So talagang pag ganun po sakripisyo, no? Lagi ko pong sinasabi 'yon, no? Na yung pagtitindahan naman po ay hindi madali. Talagang kailangan po diskarte at saka sakripisyo. Hindi po porke marami tayong mga paninda kampante na tayo. Dapat talaga tuloy-tuloy lang din yung pagtiyatiyaga. Kasi kung marami po tayong nabibenta sa atin, syempre po ang ending po nun is marami din po tayong bibilhin, no, para makapag-stock ulit or mag-restock ulit ng ating mga paninda. So pag po maraming benta, marami din pong bilihin o marami rin pong bayarin. So yun lang po talagang ang pagtitindahan ay talagang halong sakripisyo at saka pagtiyatiyaga at saka siyempre in return naman po sa atin, no, masaya naman tayo sa mga ginagawa natin. Talagang more blessing, no, basta alam naman ni Lord na pag tayo sabi nga pag nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So yun lang po, no, bilang isang talagang solong ina na tumataguyod sa 3 anak, talagang yun na lang din po yung pinangkakapitan ko. At syempre kahit saang banda po ng buhay ko, talagang naniniwala pa rin ako na God provides. So, yun lang po yung mai-share ko sa ngayon. Maraming maraming salamat po sa panonood. Sana po nagustuhan nyo ang aking video na na-share sa ngayon. Paki-like naman po ito at syempre po, paki-subscribe po sa aking YouTube channel, Ang Solo Nanay Tindera. Maraming maraming salamat po. God bless everyone.